Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters tungkol sa pahayag ni DOJ Secretary Remulla, yung ebidensya laban kay PRRD, yung kaso niya sa ICC. Ito Remulla, sinabing umatras ang Pilipinas sa pagsasampa ng kaso laban kay Tatay Digong at hinayaan na lang ang ICC dahil kulang sa ebidensya. Umamin, kulang ang ebidensya, kaya bahala na kayo, ICC, take charge. Parang ganon. Ito, inamin ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na hirap silang magsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kakulangan sa ebidensya. Ayon kasi kay Remulla, maaaring wala o kaya naman ay sinira ang mga ebidensya na makakapagpatunay sana sa mga ginawang anomalya ng dating administrasyon. Take note yan either wala or sinira. Ito ang kanyang sinabi. There's nothing, not even a police report. You don't have a scene of the crime investigation. You don't have ballistics. You don't have DNA. We need to recreate and redo the case build-up. It's not very easy, sabi ni Remulla. Diba, dagdag niya. Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC. Dagdag niya. Okay. So, matatandaanan po natin yung Quadcom nag-imbestiga specifically para dito, EJK. And then yung initial committee report, ang conclusion nila, ang utak sa tanang krimen na nangyayari sa Pilipinas ay si PRRD. Syndicate daw. So, nagrekomenda yung Quadcom na sampahan ng kaso si PRRD. So, wala pa ang ICC this was last year. So, ang gagalaw noon, ang aaksyon doon, yung recommendation ng Quadcom, DOJ. So, ito ngayon, ang pahayag ni Secretary Remulla na either walang ebidensya or sinira. So, dalawa lang yan. Kaya dahil walang ebidensya, kaya hindi sila nakapagsampa ng kaso dito sa Pilipinas. Kaya, bumagsak tuloy si PRRD doon sa ICC sa Netherlands. So, ang tanong, kung dito sa Pilipinas, walang available na evidence, how much more doon sa ICC? Na yung mga investigators ng ICC, nagdepende sila sa Pilipinas sa data na So, I don't know, ano sa tingin ninyo, anong comment ninyo? Mag-prosper ba o mananalo ba ang prosecution sa ICC laban kay Tatay Digong kung walang ebidensya? Ngayon, sinasabi nila na 30,000 alleged EJK victims. Yung nakalagay sa warrant of arrest, 43 lang pala. Tapos, ang ipapadalang witness, nag-commit na ang DOJ, tutulong sa ICC, magpapadala 3 or 4 witnesses ang ipapadala doon na gastos ng taong bayan. Tayo po, mga nagmamahal kay Tatay Digong, gagastusan natin ang pamasahe
ng mga witnesses laban kay Tatay Digong doon sa ICC. So, yan po. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Anyway, ang problema lang talaga dyan, yung matagal na trial o hearing, matagal. Kaya nga nakakatakot, lalo na kung hindi nila aprobahan ang interim release ni Tatay Digong. Nako, kawawa ang ating tatay. So, pagdasal natin na sana ma-approve ang kanyang interim release, makalabas siya sa kulungan, mapunta siya sa isang bansa kahit malayo, at least hindi siya nakakulong. Na kahit magtagal na ang trial o hearing, sige na lang. Ang mahirap talaga yung nakakulong ang ating minamahal na Tatay Digong. Okay. So magbasa tayo sa mga comments. Jonah Eusebio, paano magkakaebidensya? Wala naman talaga. Kasi ang utos ni PRRD, kapag lumaban at nalagay sa panganib ang buhay ng kapulisan, saka barilin. Walang iniutos na patayin ang mga adik o tulak. Iyon ay kapag lumaban lang. Anong klaseng ebidensya ang ilagay mo sa kaso? Ang mga pulis na involved sa drugs na dismiss sa serbisyo, ang iba sa kanila dahil silang nagpapabenta sa mga tulak, silang yumari. Yun. Very clear man, wala talagang utos ng dating Pangulong Duterte na mag-extrajudicial killings. Very clear yung kanyang pronouncement. Pag lumaban, depensahan nyo ang inyong mga sarili. Ganon din sa amin sa army. May mga rebelde, laban. Kailang yung mga nagsusurrender, matutuwa kami. Tawag namin yan, the acme of skill is when you subdue the enemy without firing a single shot. Yung kalaban, mag-give up, hindi siya lalaban, walang putukan, surrender lang, yun ang pinaka-the best. Surrender. So, yun ang nangyari. Panahon ni TR, yung tukhang, ano yun, convincing them to, hangyo nga, tok-tok, hangyo, tigil nyo na yan, tigil na, at maraming tumigil. Marami ang nagtetestimonya ngayon nga nagkaroon sila ng bagong buhay dahil sa tukang. So ngayon, napaparusahan ang ating Tatay Digong sa ginawa niyang paningin natin napakaganda. Ngayon nakakulong siya. Yan ang masakit. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Na mimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin ninyo ang video na ito. Una ni ang sidling nga kape nga among itanom.